Hi guys, today i-share ko sa inyo my May 2025 perfume favorites. Bago tayo mag-umpisa, yung nasa face ko is itong reformulated na talc-free na MAC Studio Fix na powder foundation. And yung nasa lips ko naman is itong Giorgio Armani na Lip Maestro Satin na Live Concert No. 04. Umpisahan natin dito sa Easy & Company na perfume. This is 551 Scent of Familiarity. Siya yung una kong nagamit dun sa 3 perfumes na meron ako. Actually, hindi ko pa nagagamit yung dalawa. Na-test ko lang sila. Kung hindi ninyo alam, may dalawa akong shorts na video talking about mixing itong 3 perfumes na yung kasama niyang black and also yung white. Kung gusto ninyo yung Low Papier or Fleur Missing Person, actually, the more na inaamoy ko siya, the more na ginagamit ko siya. Parang mas closer siya kay Missing Person and Glossier You. Actually, parang kay Missing Person eh. Kasi may pagka-woody siya na salty, na para kang nasa beach. Alam mo yun, naamoy mo yung skin mo, salty yung air na kumapit na sa skin. Ganon yung dating nung amoy niya and meron siyang pagka-woody, gaya ng sinabi ko kanina. Habang tumatagal siya sa skin ko, mas lumalabas yung woodiness niya. This is a simple, clean, kind of parang quiet na perfume na madaling gamitin everyday. Next is itong Roger & Gallet na Cassis Frenesy. I hope na pronounce ko ng maayos. Ito yung na-mention ko na kung gusto ninyo yung Hermes na Sur Lenil, baka magustuhan nyo rin to. Kaso ito, medyo mas sharper, mas smoother kasi, tsaka parang well-blended yung Hermes na Sur Lenil. Pero kasi mas cheaper ito. Meron siyang woodiness, pero hindi siya woody na woody. Meron siyang pine, may rose. Actually, may lavender siya. And may eucalyptus. Pero kung hindi mo titignan yung notes, ang iisipin mo, amoy parang green siya na dahon. Ang ganda nung pagka-green nung dating nito. Ang fresh niya, guys. I think maraming lalaki ang magkakagusto nito. Pero okay din naman siya sa babae. And bagay siya sa weather natin dito sa Pilipinas all year round. Malakas din siya, guys. And very uplifting yung amoy niya. Michael Kors na Wanderlust na Eau Fresh. This is, I think, Eau de Toilette. Meron yatang Wanderlust na EDP. Hindi ko pa naaamoy yun. Sabi nila, super creamy daw nun. Eto, this is interesting kasi fresh siya. Pero at the same time, parang meron pa ring natirang konting creaminess, almost lotiony yung dating niya or yung amoy niya, na siguro nakuha doon sa EDP na tone down lang kasi parang mas lighter na version siya. Meron siyang Granny Smith, apple, bergamot, pomelo, and may mga floral notes din siya like peony, jasmine, sambac. May musk din siya and also sandalwood. Pero to me, hindi siya woody na woody. Ang soft lang nito na ang clean. May pagka-generic yung dating. Pero, ang ganda ng pagkaka-blend ng fruity, floral, fresh na may pagka-lotiony. Pero still, hindi heavy yung dating. Sa iba, may naamoy silang pineapple dito pero wala tong pineapple na notes. Ang bright and ang happy ng dating niya, bagay na bagay sa summertime. Moschino na Cheap and Chic. I love. Ang tagal ko ng bottle to actually. Nakailan na rin akong ganito kasi this reminds me of my 20s. And actually, any age could wear this naman kasi sobrang simple lang and happy nitong perfume na to. Madali siyang gamitin. Pwede siyang gawing signature scent, easy reach. Maganda rin siyang pang line buy na pangregalo sa high school, college, or ka-office mate mo na gusto nung fresh and happy, uplifting na perfume na hindi super lakas. Pero guys, malakas siya. Hindi siya basta nawawala sa skin. Ayun lang, hindi siya yung masakit sa ilong. Meron siyang sugar cane, meron siyang cinnamon, and alam nyo ba, yung scent ng cinnamon, para siyang yung vanilla eh. Pwede kang maging likeable. Pero hindi ko naaamoy yung cinnamon sa kanya. Siguro ang ganda lang talaga ng pagkaka-blend nung cinnamon dito, kaya hindi mo siya masyadong maamoy. And yung sugar cane niya, yes, pag-aamoyin mo siya, meron siyang sweetness, pero hindi siya yung parang sticky kind of sweet na perfume. Sobrang fresh niya and happy.
Alam niyo, nakakalimutan ko tong perfume na to. And this is the Narciso EDP na Poudre. I'm not sure kung available pa siya sa market. Sabi ko sa inyo, magre-review ako ng Narciso Rodriguez ko ng mga perfumes kasi ang dami. Pero isa-isa ko silang ilalabas para ma-mention ko sila sa inyo sa mga monthly favorites ko. Kasi the problem with Narciso Rodriguez is although mabango siya, mahina siya. So what you can do, you can layer it with yung mga scent boosters or you can layer it with pure musk para lang medyo mas lumakas pa siya ng konti. Ayun lang, magiging mas muskier pa siya. So, etong Poudre, this is a simple powdery na perfume. Pero this is soapy, clean, powdery perfume. Alam niyo yung amoy ng laundry powder na kumapit sa damit, bagong laba, na parami kayo ng sabon, tapos amoy na amoy siya dun sa damit. Tapos naglagay kayo ng Johnson's baby powder. Dry powder yung dating niya. Hindi siya sweet eh. And meron din akong naaamoy sa kanya na parang amoy goma. O, hindi naman siya pangit na amoy goma eh. Alam niyo yung mga Melissa na brand na mga sandals. Meron akong naaamoy sa kanya na ganon. Fluffy siya and comforting. Although ginamit ko siya ng summertime, maganda din to pag rainy season. Sa iba, it smells like makeup. Yung mga powdery na makeup, meron siyang ganong dating. So, sa iba, it might smell matured. Or siguro kasi bagay na rin siya sa age ko, no? So, kung gusto niyo ng powdery na perfumes, i-try niyo to guys, pero mas maganda i-test niyo muna kasi some of you might find it matured. Etong next, ang bango nito guys, pero discontinued na siya. Makikita ninyo yung bottle ko, nagbabalat na. Sobrang tagal na sa akin itong bottle na to. And I think isa na lang yung extra ko nito. So sobrang tinitipid ko siya. Kasi although floral, fresh, uplifting, ang lakas nito guys. So this one, meron siyang mint, meron siyang rose, and meron siyang cannabis and amber. Amoy garden, ang green ng amoy niya. Rosy na may pagka-green, musky, ang fresh. I don't know. Ang ganda nito guys. Kaso matagal na siyang discontinued. Etong next at saka yung mga susunod na perfumes, eto yung gamit na gamit ko sa kanilang lahat. As in, lagi kong hinihila kasi sobrang gusto ko sila. This one is the Chanel Gabrielle na Essence. Ang daming notes nito guys. Pero kung hindi mo makikita yung notes, tinitingnan ko kasi yung mga ingredients niya. Iisipin mo parang ang konti lang ng ingredients niya kasi ang simple lang ng amoy niya guys. Ang light lang nung pagka-floral. Ang clean. Alam nyo yung pumasok kayo sa mall, tapos amoy ninyo yung aircon nung mall, or malinis na hangin, nag-hiking kayo, tapos meron kayong naaamoy na malinis na hangin na malamig, na ang fresh. Naaamoy ko yun sa kanya, tapos parang soft na florals. Ang elegant nito guys. Ang youthful ng dating niya, pero hindi siya yung pambatang pambata. Okay din naman siya sa mga mature na users, pero hindi rin siya yung pag naamoy mo, amoy pang matanda. Para siyang nasa gitna guys, pero at the same time, kahit sino pwedeng gumamit. Some people are comparing itong Gabrielle na line, lalo itong Essence, kay J'adore. Nakikita ko yung sabihin na nating nasa same scent family siya, pero mas softer to eh, mas parang well-blended siya. And pagka tumatagal, meron siyang parang honeyed na sweetness, florals na may honey, na ang soft, na ang clean, ang elegant, easy reach. Gustong-gusto kong pinapaligo to sa sarili ko. Kaya nakita nyo naman ang laki ng bottle ko. Pero meron din ako ng maliit. Ang cute ng maliit kasi pang respray mo siya pag nasa labas. Ito yung pagka meron kang imimit sa labas na gusto mo, you smell elegant, you smell nice, pero hindi yung Chanel na Chanel, if that makes sense. Alam niyo yung dating ng amoy or perfume ng Chanel na alam mo kagad na Chanel. I really love this perfume. Itong last na perfumes, kasi pinaghalo ko silang dalawa. Alam naman ninyo na gustong-gusto ko tong Van Cleef & Arpels na Patchouli Blanc. Kaso minsan anosmic ako dito. Hindi ko siya masyadong maamoy. Meron namang times na ang lakas niya. So, ayun nga, I think sometimes anosmic ako sa kanya. And alam din niyo na gustong-gusto ko tong Narciso Rodriguez na Pure Musk for Her. Eto, even though I love this, hinang-hina ako sa kanya. But may mga times na gusto ko siyang gamitin kasi gusto ko yung clean, quiet scent lang, musky na scent. So, what I did is pinaghalo ko silang dalawa. So, etong
Itong patchouli blanc, meron siyang aldehydes and ayun nga, meron siyang musk and meron siyang patchouli. Ang linis niya guys, to me, para siyang Byredo Blanche, sabi ko nga, na nalagyan ng patchouli. Ang linis, parang almost tubig na naaamoy mo ng konti yung florals. Or alam niyo yung nasa vase, yung bulaklak, naaamoy niyo yung tubig, kalalagay niyo lang, and yung florals, pero hindi sobrang lakas yung florals niya. Whereas itong, sobrang in love ako dito. Itong Narciso Rodriguez Pure Musk for Her, ganun din, clean din siya na musky. Ito talaga nasa top note niya is musk. So yung combination nilang dalawa guys, oh my goodness. Kung gusto ninyo ng parang fluffy, clean, musky na may patchouli, hindi man nakakatakot kasi yung patchouli nito guys eh. Parang to me, sakto lang. Or sabihin na natin clean patchouli, yung sabi nga ng iba. Ang sophisticated ng dating niya. Amoy malinis ka na musky perfume, pero ang lakas niya guys. As in, ang lakas niya na next time, iiwasan ko na siyang spray sa chest area. Yung combination nilang dalawa. Siguro sa chest ko, ang i-spray ko lang is itong si Pure Musk, and then the rest of my body and clothes, yung halo nilang dalawa, sobrang potent, sobrang lakas. May scent trail ka for a clean, musky, sophisticated, gusto ko sabihing elegant na perfume. So, sobrang lakas niya guys. Sabi ko nga, pwedeng sumakit yung ulo mo. Nung pag-uwi ko, nung naligo na ako, nagsabon lang kasi ako, hindi na ako nag-loofah or nag-scrub kasi matutulog na ako, no? Naaamoy ko po siya sa skin ko after kong nag-wash. And nung nalabhan na yung damit na sinuot ko na nasprayhan itong dalawang perfume, nalabhan na guys ha. May baking soda yung damit ko pag naglalaba ako. Amoy pa rin. May naiwan pa rin amoy nitong combination nitong dalawang perfume. So sobrang lakas niya guys. Pero ang ganda ng combination nila na parang ang fluffy, clean, musky, elegant, pero malakas. I'm glad na naisip kong paghaluin itong dalawa. I will try mixing other perfumes dito kay Patchouli Blanc. I think try ko rin ihalo yung Blanca Forte dito. Tignan natin anong kalalabasan. I-share ko din sa inyo. Pero etong tatlong huli, sobrang gamit na gamit sila sa akin. And kung titignan ninyo, yung similarity nitong dalawang huli, dalawa kasi pinaghalo ko yung dalawa, no? Nitong mga huling perfumes na nilabas ko is yung meron silang simple pero may elegance. Ganun yung dating nilang tatlo or dalawa kasi nga pinaghalo ko yung dalawang perfume. Kayo nang bahalang makaintindi dito. Sinasabi ko guys, naguguluhan na rin ako mag-explain. So, ayan na guys, yung mga perfumes na nagamit ko last May. Ano yung bagong discover ninyo na magandang combination na perfume, or kung hindi man bagong discover, yung talagang favorite ninyong combination na perfume na bangong-bango kayo and helpful din kung syempre nako-complimentan kayo doon. I-comment nyo nga below. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!